Once again, Happy New Year. This is Pastor Jess, and welcome to another message and special lecture. Since this is the first Sunday of the year, I want to share this very special message titled Hear, Ponder, and Obey, found in Deuteronomy chapter 7, verse 1 to 11. I want to pray first, and I begin my message. God in heaven, salamat po sa mensahe at sa iyong patnubay sa amin sa buong taon ng 2024 at we are looking forward for our new guidance and answers and blessings, mercy and grace that we will experience throughout this whole year of 2025. Lord, give us the word to hold and bless niyo po ang bawat isa na nakakarinig ng mensaheng ito. Muli salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Nilalayon ko po na ibahagi sa inyo at ibahagi sa inyo ang kanilang buhay at kung paano ito naging refleksyon ng ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang title po ng aking mensahe is to hear, ang makinig, ponder, o pag-isipan, think or meditate, and obey or sumunod. Hear, ponder, and obey the Word of God. Sa aking introduction, ang Diyos po ay nagtalaga ng isang oras, panahon o kalendaryo na kung saan ito ay nakalatag na at hinanda na ng Panginoon bago pa man niya likhain ang tao. It already set and planned, brothers and sisters. At ang kalendaryong ito ay tapos na. At ang buhay nating mga anak ng Diyos ay nakapaloob sa tinatawag na covenantal journey or done journey. It is already finished. Ang plano at ang perpektong plano ng Diyos ay naraan na. Siya ang tunay na direktor, ang orchestrator ng buhay at ang pangyayari dito sa sanlibutan. The reason kung bakit tayo nag-aalala, it's because hindi natin alam ang katapusan o ang magiging hinaharap natin. Ngunit kung alam lamang natin na ang buhay natin ay nakatakda na at nasa plano na ng Diyos, wala po tayong dapat alalahanin bilang mga mananampalataya. Sa anong pong mga sitwasyon ninyo, mga kapatid, sa mga oras na ito, nawa alalahanin ninyo na ang Diyos ay kasama ninyo at meron siyang dakilang plano sa iyo tulad ng dakilang plano ng Diyos sa buhay ng mga Israel mula pa sa kanilang ninuno na si Abraham hanggang sa kay Isaac, si Jacob na hindi isang mabuting ehemplo ngunit siya ay ginamit ng Diyos hanggang sa dumating si Jose at naging alipin ang mga Israel ng mahigit 350 years doon sa Ehipto. Ngunit ang Diyos ay nanatili sa kanyang plano sapagkat ang plano niya ay gamitin ang buhay ng mga Israel at ipahayag ang kanyang pangalan sa buong mundo. Hindi niyo po ba alam na kayo ay tinawag rin ng Diyos? Kayo ay pinlano ng Diyos upang magliwanag sa mundo ng kadilimang ito. Kaya meron po tayong garantiya ng pag-asa sa buhay at kapayapaan at kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat it is already finished. Jesus promised eternity sa bawat isa sa atin. All we need to do is follow God's calendar. Make it as our priority sa ating buhay. At ito ang standard at hindi ang ating sarili, ang ating kakayanan o ang sinasabi ng sanlibutan. Ito ang totoong value ng ating buhay at hindi ang ating sitwasyon sa mga oras na ito. In the first word, gusto ko pong ibahagi sa inyo that the Bible tells the Israel to hear the word of God. Napakalaga po na dapat nating marinig ang salita ng Diyos. Marinig kung sino ang Diyos,
marinig kung ano tayo sa paningin ng Diyos at ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa sanlibutan. Alalahanin natin na tayo ay hinirang ng Diyos at pinili niya maging Kanya. Ang Diyos ang unang pumili sa atin at hindi tayo ang siyang pumili sa Kanya. Kaya kung tinawag tayo ng Diyos, tayo'y mag-respond sa Kanyang pagkatawag. Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa Diyos? God is the one who choose us. Ang Diyos po ang siyang pumili sa atin, hindi tayo. At sa kanyang sovereign na pagpili, hindi niya tayo pinili sapagkat tayo ay magaling o sapagkat tayo ay may kakayanan. Ito ay sa kanyang sariling kalooban. Minsan o madalas, nagtatanong tayo, bakit ako Panginoon? Ngunit hindi ito katanungan na dapat nating ibalik sa Diyos, kundi pasasalamat. The Word of God says that He loves us. Mahal tayo ng Diyos sapagkat ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa atin, para sa ating kaligtasan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon din ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga Israel. Ang Diyos at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw, hindi natatapos. He is loving God and He keep His covenant. Siya ay Diyos ng tipan na nangako. Ang kanyang pangako ay hindi napapako. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Siya ang nagdala sa atin mula sa kadiliman patungo sa liwanag na walang hanggan. Mula sa putik at dumi ng kasalanan at kamatayan, tayo ay dinala ng Diyos. Saan? Sa buhay na walang hanggan, doon sa kalangitan. And He promised to be with us. Ito ang espesyal na pagkatawag sa atin ng Panginoon. Siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nawa sa taong ito ng 2025, we get to know more Jesus. We get to know more of the gospel. Because knowing God is everything. Kilalanin natin siya. Hindi lamang tayo nakikinig, kundi dapat ibigay natin ang buo nating attention sa ating pakikinig sa Kanya. Point number 2, ang pakikinig kung sino nga ba tayo. Madalas marami tayong pagdududa at alinlangan sa ating mga sarili. Ngunit sinabi ng salita ng Diyos that you are a people holy to God, meaning we are special, holy. Ibig sabihin ng holy, ito ay special para sa Diyos. Mga kapatid, ikaw ay special sa paningin ng Diyos. Ikaw ay mahalaga. Kaya naman, sa iyong sitwasyon ngayon, ang Diyos ay nababatid at nalalaman niya ang lahat. Lumapit ka sa Kanya. You were treasured possession. Ibig sabihin, lagi kang tinatago, lagi kang kinikip ng Panginoon. He treat you special and unique among the rest. Walang, walang kapareha mo. You are unique individual to God. At sabi rin sa salita ng Diyos, that you were the fewest among all the people. Sa dami ng tao sa sanlibutan, ikaw na maliit, ikaw ay napakahina, walang kakayanan, ikaw ang hinirang ng Diyos. Hindi po nagkakamali ang Diyos sa buhay natin, kahit pa sa ating kahinaan. Ang Diyos ay nalulugod at hindi ito para sa atin. Madalas, tayo ay nagyayabang sa mga bagay na ating pinanghawakan, ngunit sinasabi ng Biblia na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Panginoon. We need Jesus every day, brothers and sisters. Point number 3, anong dapat nating pakinggan? Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa sanlibutan? Sinasaad dito sa mula verse 5 hanggang 10 na ang sanlibutan ito ay napakalaki at napakalakas.
at gagawin ng hari ng sanlibutan ito na sasakupin tayong mga anak at makalimot tayo sa Panginoon at magsilbi tayo at magsamba tayo sa mga bagay na nakikita ng ating mata. The world wants to control you, educate you sa pamagitan ng mga media, mga mga bagay na nababasa natin. Ngunit nawa sa ngayong taong 2025, masigit po nating i-meditate ang salita ng Diyos. This world is the world that we need to conquer and to save. Ito ang mundo na dapat nating iligtas. Ito ang mundo na dapat nating ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat darating ang panahon na ang tao ay mamamatay at walang kaligtasan. Nawa sa mga oras na ito, kung meron kang iniisip ng mga kamag-anak, kaibigan na hindi mo pa nabahagian ng salita ng Diyos, why don't you think and pray for them and meet them and share the love of God sa mga taong iyon? Ito ang tunay na kalooban ng Diyos. Ang mundong ito ay parang isang candy na napakatamis. Ngunit ang tamis na ito ay isang poison. Ito ay hindi magbibigay ng mabuti sa ating katawan. Ganon din ang mundong ito. Bagamat ang mundong ito ay napakakinang at napakaganda, ngunit ito ay magbibigay sa atin ng kapahamakan kung hindi natin kilala ng Diyos. Hear the word of God. Hear the voice of God. Hear ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa iyo. Listen to the cry out of the world, ang kanilang pagtangis at paghingi ng pagtulong. Ikaw ay pinili at hinirang ng Diyos bilang kanyang bayan, bayang pinili upang ibahagi ang mabuting balita. Next is ponder or to think, or in Hebrew means pause or selatime. Meron ba tayong pagkakataon na ng ating pagsasarili o isang panahon na tahimik at pinag-iisipan ang mga bagay-bagay? Ang ating journey dito sa sanlibutan ay napakahalaga kung paano tayo nabubuhay. Sinasabi ng Bible sa verse 9 na pagpapalain ng Diyos ang mga tao o mga anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya sa libong taon. Ngunit kung hindi tayo susunod sa Panginoon, susumpain niya ang 3 at 4 nating henerasyon. May dalawang klase ng anak. Anak na sumusunod sa magulang at ang anak na rebellious o hindi sumusunod sa kanyang mga magulang. Ang anak na sumusunod ay masayang nagsiserve sa kanyang Panginoon, sa kanyang pinag-uutos. Ngunit ang rebellious na mga anak, yung mga bagay na hindi dapat gawin, ayun ang kanilang ginagawa. Ikaw ba ay isang anak ng Diyos na nagbibigay kapurihan sa Panginoon sa iyong buhay, sa iyong pag-aaral, sa iyong pagtrabaho? Iwaksi na po natin ang mga bagay na hindi ikinalulugod ng Panginoon sa, sa ating buhay at maging isang masunurin, masayahin, at mapagpuri at close sa ating Ama na sa langit. Ang kaligtasan po ay hindi po lamang natatapos sa pagtanggap kay Heso Kristo. Ang tawag po doon ay justification. Pagkatapos nating tumanggap kay Kristo, ang kasalanan natin ay napatawad na. It is all finished in John 19:30. All the old has gone and the new has come. We have new identity. Ngunit ang pangalawang proseso ng kaligtasan ay tinatawag na sanctification. Ito ang proseso na kung saan pinaglalabanan natin ang
kasalanan na siyang nasa ating katawan. Sinabi ni Pablo sa kanyang mga salita na nag-aagaw ang kanyang dalawang nature, ang sinful nature at ang nature ng Ebanghelyo. Ano nga ba ang legalismo? Ang legalismo ay ang pagpilit na maging mabuti na hindi naiintindihan ang pagpapatawad ng Panginoon. Kung ikaw ay tunay na pinatawad ng Panginoon at ikaw ay tunay na malaya na anak ng Diyos, nararapat na dapat tayong mabuhay ayon sa katwiran ng Diyos, ayon sa pagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ngunit hindi natin maperpekto ang bagay na ito hanggat nandito tayo sa sanlibutan. Kaya ang sabi nila, this is already but not yet. We are already saved child of God, but we are not yet free from the stain of this world. That's why tayo ay patuloy na nagkakasala. Kaya naman, ang Diyos ay gumawa ng sistema bilang pagpapaalala so that we get to be reminded sa pamagitan ng kalendaryo ng pagsamba, panalangin, scheduled na pagbabasa ng salita ng Diyos, fellowship, pag-iibanghelyo upang maalala natin ang ating new identity. Ang third phase ng kaligtasan po ay tinatawag na glorified body or glorification, which is ito ay in the future. When we face God face to face in heaven, that's the time we can be perfect. Tayo po ay magiging ganap ng banal at wala ng kasalanan. Pinagpapala ko po kayo na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos patungkol kay Jesus bilang ating tagapagligtas, nagkakaroon po tayo ng desire na mabago ang ating mga lumang nakaraan, lumang pagkatao, sapagkat ito ang gusto ng Diyos para sa atin. So think, ponder about these things. Saan na ba ang buhay ko ngayon? Ako ba ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian at kasiyahan sa Diyos? Number 3, obey or what to obey? Yung do's and don'ts. Ang Diyos ay nagbigay ng babala sa kanyang bayan. If you do this, kung ito ay gagawin mo, pagpapalain. Ngunit kung hindi mo ito gagawin, tiyak na merong pangyayaring darating sa iyo. Yung sabi ng Diyos sa mga Israel na hindi sila dapat makipagtipan sa sanlibutang ito. Do not confirm any longer sa pattern ng sanlibutang ito. Show no mercy on them. Do not remarry with those people. Ibig sabihin, ito ang standard ng Diyos sapagkat meron itong consequences. Pag tayo ay nakakiayon sa sanlibutan at tayo ay nasisiyahan sa sanlibutang ito, sapagkat dapat magkaroon tayo ng habag na iligtas sila at hindi dapat tayo makaayon sa sanlibutang ito. Sapagkat, again, marami ang madadaya. Ito ay isang babala na hindi dapat nating gawin. Ang dapat nating gawin is to defeat completely the work of the devil in our lives. Ngayong year 2025 po, nawa ang mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon ay dapat na nating sirain. Let's defeat it. Let's destroy it and tear it down. Ang ating pride, ang ating mga sariling mga pananaw, sariling kalooban, tear it down. Defeat it. Our old nature, our wrong thoughts, our bad habits, in the name of Jesus. Magagawa lamang natin sumunod kung tayo ay napapatnubayan ng banal na Espiritu. At in conclusion, do not try to hear and do something outside God's calendar. Ano nga bang God's calendar? Ito ang perpektong plano ng Diyos na tapos na. Ang dapat nating gawin, makinig,
hindi sa mga bagay na gusto lamang nating marinig. Anong dapat nating gawin? Sumunod sa mga bagay na kahit ayaw nating sundin sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, kailangan nating sumunod sapagkat ito ang gusto ng Diyos para sa kanyang mga anak, ang sumunod. Gusto ko pong iwan ang verse na ito na dapat nating panghawakan, Deuteronomy chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is good, or God. He is faithful God, keeping his covenant of love to 1,000 generations for those who love him and keep his commandments. Brothers and sisters, hear, ponder, and obey the word of God. God bless you, and may we enjoy po ang ating journey bilang mga anak ng Diyos throughout this whole 2025. Nawa ang salitang ito ay matupad sa ating buhay.